si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat, Square Giants, and welcome back po sa ating YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pag-suportahan din po ang mga kasamahan sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan po natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayong araw mga Kalingap ay samahan niyo po ako mga Kalingap na panoorin po ang isang interview kay Kalingap Jomar at kay Carla, kung saan mga Kalingap dito po ay sinabi po nila Carla at Jomar ang kanilang sitwasyon o ang kanilang posibleng ginagawa kung sakali po na sila po ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na maging vlogger o hindi nakilala sa social media or kung walang YouTube. And bukod po dyan mga Kalingap, pag-usapan din po natin yung usap-usapan kagabi na post po ng pinsan ni Carla, kung saan po dito mga Kalingap ay merong mga pinapatamaan mga Kalingap or parang may laman po yung post. At alam po yung iba nakita na yung post, nabasa na yung post, pero yung pinakapanghuling mensahe niya doon sa post niya tungkol sa isang spy daw di umano na umaaligid sa pamilya o sa mag-agom na Jomar and Carla ay isang diversionary tactic nga lang ba talaga mga Kalingap. So yan ang ating pag-uusapan mamaya po mga Kalingap. So ano pang hindi pa natin mga Kalingap, tara panoorin natin, bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2. Carla, sa tingin mo anong ginagawa mo ngayon kung hindi ka vlogger at walang social media? Okay po. Siguro kung walang social media at hindi ako vlogger, siguro isang dalaga na pinupursue yung pangarap para sa family. Para kila mama, siguro kuya, gaya nga po nang nabanggit ko nung sa vlog ni Kuya Rab, kung hindi kami natagpuan ng Kalingap, nasa Manila kami ni Ate Rose, magkasama kami niyan, nagtatrabaho kami kasi graduate naman po ako ng ICT. Then baka nasa nasa mga kumpanya kami. Then yun. Then copy paste lang din kay Kuya Carl. Katunga nga din. Oo. Okay. Then yun lang po. And sa'yo Kuya Joms, Sa akin naman, sa tingin mo, anong klase ka ngayon? anong klase ako ngayon? Actually, ko ang tanong. But ang formal sa kanila, sa akin parang ano lang din. At parang anong klase ka ngayon gusgusin? Anong klase ako? Wala lang. Gus-gusin bata. Tamang hagad lang siguro ako ngayon. Okay. Anong tanong mo din? Ang tanong ko sa Kuya Joms din ay, kung walang social media at hindi ka rin vlogger, ano ka ngayon? Ako ngayon. Same with Kalingap Carl, can't imagine na rin kung ano ako ngayon. Kasi before guys, before ako mag-Kalingap, nagtrabaho nga ako sa iba, tapos nag-pandemic hanggang sa wala akong naging tambay ako that time. So before talaga ako guys mag-Kalingap, tambay muna ako. Pero kumbaga meron akong mga previous work. So ako, dati kasi pinag-isipan ko kasing yun nga mag-business or mag-work empleyado. So fortunately nakasama ko sa Kalingap. So yung totoo nga po yung sabi nila na kung without the Kalingap po, di ko rin alam kung anong meron ako ngayon. Possible po wala rin akong naitatayong wala akong bahay, wala akong sasakyan. Makapag-provide siguro ako kay mama or sa family ko, pero sakto lang, tamang lang din may bibigay. So iba rin talaga yung naitulong po ng social media po sa atin. Kasi yung pag-YouTube, nakilala niyo po kami sa YouTube, sa Facebook, yung YouTube part po siya ng social medias, and yung social media is very po ngayon, very useful kung magagamit lamang ito sa tama. Ang social media guys, ito yung nagiging way for entertainment. Nagiging way siya to communicate to other people na nasa malalayong lugar. At the same time, yung social media, nagiging way na rin po to create income or ng income. So ang dami pong
ang dami pong benefit po ng social media kapag nagagamit lamang ito sa tama. So, ako talaga can't imagine kung ano po ako ngayon. Siguro, nag-ano pa rin ako ngayon. Siguro may trabaho pero hirap. Alam mo yon. And knowing na dito pa sa Pilipinas, iba ang hirap na pinagdaranan natin dito. Even though na mga nakagraduate guys, even though mga nakagraduates, hirap din. So, thankfully ako, syempre unang-una kay God. Kasi, parang opportunity ito eh. Parang opportunity knock one sa akin hanggang sa pinagtuloy ko na lang din. So, yun. Kung yung tanong mo is kung ano siguro ako ngayon, Yes. yun nga, ano talaga siguro ako. Siguro, nag-iisip kung ano-anong pwede pang paraan. Like say, siguro meron akong isang trabaho pero at the same time, naghanap ako ng iba pang mga sidelines or side hustles. So yun. So ayun mga Kalingap, at naparod nga po natin yung naging interview ni Daddy Philip kay Kalingap Jomar at kay Carla, kung saan yan pong video na yan ay part po ng isang vlog ni Kalingap Jomar, kung saan sinagot po ng ating mga kaibigan ng Mag-Agum ang tanong na kung paano kung walang social media, walang YouTube, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makilala, or ano kaya yung kanilang posibleng ginagawa ngayon. So ayun nga, si Carla, matagal naman nating alam na si Carla po ay nabanggit din niya noon pa sa mga ibang mga vlogs na kung wala pong YouTube, kung di siya nahanap ng Kalingap, hindi siya natulungan ng Kalingap, ay posibleng siya po ay nasa Maynila at nagtatrabaho. Yan po yung sagot ni Carla. And si Papa Joms naman po ay posibleng empleyado rin po sa isang kumpanya na posibleng yun, tulad na sabi niya, may mga side hustle din na pwedeng employee siya pero nag-iisip din siya ng ibang mga side hustle. So napakalaking bagay talaga, napakalaking tulong ng nagawa, hindi lamang ng social media mga Kalingap, kundi po ng buong team Kalingap, para mabago po hindi lamang yung buhay ng mga natutulungan, kundi pati yung buhay ng mga nakasama po natin, kasamahan natin. And kahit po tayo mga Kalingap, ako baka nasa Maynila din ako, empleyado, or nasa ibang bansa, mga ganyan po siguro yung sitwasyon natin. Pero sabi nga natin ay ang lahat ng nangyayari po ay nasa plano naman po yan ng Lord. And hindi po yan mangyayari kung hindi niya inalaw. So kumbaga, lahat po ng nangyari ay nasa plano po talaga. Nasa plano po niya. So pasalamat na din tayo na may team Kalingap, at may YouTube, may social media, at ang dami pong nabago ang buhay. Mga Kalingap. So bukod po dyan mga katulad, sinabi natin kanina, yung about dun sa spy, na di umano ay parang nililihis lang yung mga issue na nangyari. So kung napanood yung live natin kagabi, tila ba mga Kalingap parang may paghuhugas na ng kamay na nangyayari sa mga post yung pinsan, and tila ba mga Kalingap ay gustong i-divert yung focus o yung issue doon sa tinatawag na spy, pero sa ating investigasyon ay yung spy pala na parang pinapatamaan niya ay may siya doon, may sama siya ng loob, kasi parang basta medyo pa tayo doon mga Kalingap. Alam ko napanood na ninyo sa live, pero may sama siya doon ng loob, kaya parang gusto niya na doon mabaling yung issue. Pero wala naman siyang pruweba kung bakit tinawag niyang spy yung tao na yun. Pero lalabas at lalabas din ang katotohanan mga Kalingap. Stay tuned lang po kayo sa mga update mga Kalingap. Basta patuloy lang po yung ating pagsuporta sa buong team Kalingap, at syempre po sa Mag-Agum na Jomar and Carla, at sa buong kasamahan natin sa team Kalingap. So yun lamang po, at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.